gusto namin magbalik tanaw sa Duterte legacy by inviting key cabinet appointees, no? To speak about his legacy and to speak about the mandate given to them by the President when they were appointed. So, to start off nga po, no, first, we want first to know from them is after having served under the Duterte administration, what do they personally believe would endure even after kami, wala na tayo po, lahat kasi tayo appointees, no? Ano sa tingin po ba namin ang mag-e-endure after mawala na po kami sa mundo? So we start off po with the Secretary. Yes, Secretary, good morning. Ang first question po namin ay para po sa inyo at nasa inyo na po yung ibabato ko sa inyo yung bola para mag-flow ng ating... sasaluhin mo yung bola para mabigyan mo ng sagot lahat ng ito. Ang first po is when President Duterte appointed you po as Secretary of Labor, what specific mandate did he give you regarding labor reform? Ano yan? What specific mandate did he give you regarding labor reform? Ay, okay. Ako, Benny, may tumatawag sa akin pero hindi ko na si Secretary Berganza. Anyway, bago ko sagutin yun, alam mo, gusto ko malaman ninyo, nung nanalo si Pangulong Digong Duterte, nagkita kami. Ang una niyang sinabi ay, sabi niya, Bebot, komunista ka naman eh. Sabi sa akin, hindi naman boss, ako hindi, huwag mo na ito Pero pagpatuloy mo yung pagiging chairman mo ng GRP Peace Panel to continue the negotiation with the NDF, CPP, and GRP. Siyempre, alangan naman sabihin ko, ayaw ko. Sabi ko, boss, ikaw ng presidente ngayon, hindi ako pwede tumanggi. Pero sabi ko sa kanya, boss, yung peace talk hindi ginagawa sa Pilipinas, ginagawa abroad. Nung panahon ni President Cory Cao sa Netherlands, nung panahon ni President Ramos sa Netherlands, nung panahon ni DMA sa Norway. Kaya palagi kong biyahe ng biyahe. Kaya ako, boss, kung gusto mo ako maging chairman, para naman hindi ako biyahe ng biyahe, gawin mo na rin akong ambassador. Yun, sinabi ko. Para hindi na ako kailangan magbiyahe. Pag may peace talk, nandun na ako, makikipag-usap na lang ako sa kanila. So, saan mo gusto? Sabi ko, boss, alam mo yung trabaho ng ambassador, yung alagaan yung mga Filipino citizen kung nasaan sila. Ngayon ako, para hindi masyado mabigat, may nahanap akong bansa na merong mga 120 Filipinos lang. 120 Filipinos lang ako. Ngayon yung 20 dyan, nasa embahada. So ang sikasuhin ko lang mga 100. So, sabi niya sa akin, saan yun? Sabi ko sa kanya, boss, sa Hungary, sa Budapest. Sabi niya, kaya gusto mo Hungary dahil magaganda doon ng mga babae. Sama na doon, boss ka. So, sige, okay. Kaya chairman ka ng GRP Peace Panel at the same time ambassador to Hungary. O di okay na. Aba, pag-announce siya, iba naman. Sabi niya, in-appoint ko pala si Atty. Benyo bilang chairman ng GRP Peace Panel dahil siya na rin nandyan ng panahon ni Corio, panahon ni Jimmy, panahon ni Ramon. Kaya siya na lang magpatuloy. Pero in-appoint ko rin siya na labor secretary. Doon ako nabigla. At nagulat, nagalit sa akin ang misis ko. Kasi sabi ko sa nung sinabi ni Digong na ako ang ambassador, sabi ko, Mami, yung matagal mo ng panaginip, matutupad na, ambassador na ako. Sos, kung nung inano sa sekretaryo, sabi ko, anong bilang? Patakakalangbiya, sabi ko, Bisaya yan. Ayun, naging Secretary of Labor ako. And I don't regret being Secretary of Labor of President Duterte. Dahil doon, ang number one na achievement ng Pangulong Presidente, hindi nyo siguro nalaman na nararamdaman niya, ay yung industrial peace.
nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa labor sector ng panahon niya. Dahil talagang inalagaan niya ng mabuti. Talagang tinututukan niya ang lahat ng problema ng mga nagagawa at ang problema din ng mga employers. So there was industrial peace. And as president, ang isang major achievement na for the OFW is the passage of the law creating the Department of Migrant Workers. Yun ang hindi nalalaman ng marami. Kung dahil sa panahon niya, nagkaroon ng Department of Labor of Migrant Workers. Dati, yung local workers at OFW under the Department of Labor lang, sakop ko lahat dyan. Pero nag-create siya ng bagong department, the Department of Migrant Workers, that will handle the welfare of the OFW. Na mahal ang ating Pangulo. Talagang doon na mahal na. Alam niyo ba na first action ng Presidente, siguro hindi niyo alam to. Uy, correct, no? Alam mo, unang action ng Presidente. Kauupo pa lang niya. Ang naisip niya agad yung mga OFW. Sabi sa akin, Bebot, yung mga OFW natin kung mag-apply for deployment abroad, kung saan sila ng gobyerno, ahensya ng gobyerno pupunta sa Pag-ibig, pupunta sa SSS, pupunta sa GSIS, pupunta sa Land Bank, pupunta sa DFA. Ang daming lugar yan. Hirap na hirap yung ating mga OFW. Ang gawin mo, lahat ng mga ahensya yan maglagay ng agency in one location. It was called the Overseas Services for Filipino Overseas Work. Yan, OSPO. Kaya mga OFW ng panahon niya, isa lang pinupuntahan. Matandaan niyo yung the old POA, yung building ni Oble. Doon, ilagay niya yung OSPO. Kaya mga OFW, yan ang pumupunta. Hindi na pupunta sa SSS, hindi na pupunta sa GSIS, sa passport. Wala na, isa na lang. Yan, dyan nung makita kung gaano kamahal ng ating Pangulo, mga OFW. Yan. Ang ganda. Alam mo, ang ganda, no? Minsan, akala natin, simple lang yung trabaho ni Secretary Bello, pero hindi natin alam na ganun pala kalawak at ang daming negasiyang naiwan talaga na yung iba pinagpapatuloy ngayon, pero yung iba, hinihinto dahil sa hindi maganda, dahil alam nila na nag-shine talaga yung dating administrasyon. Yan ang masama sa atin kapag inihinto nila, hindi nila iniisip yung kapakanan ng mas nakararami. At pwede po bang sundutan ko yan ng isa pang follow-up na pwedeng magpayanig mas lalo sa mga negatibo pong nakiwan ng dating administrasyon for your leadership, sir? How much policy latitude did you really have as secretary? And where were the firm limits of political or economic reality, sir? Yung aking well, kagaya ng sinabi ko, when I was Secretary of Labor, I was guided by the direction of our President na kailangan meron tayong industrial peace. Kailangan hindi nag-aaway ang mga empleyado at ang mga employee. Kailangan maganda ang relasyon nila. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na inspection program ng Department of Labor. Ano itong inspection? Pupunta ng ating mga labor inspectors, lahat ng mga business establishment para makita na ang mga labor laws ay sinusunod. Matandaan nyo itong pinikwento ko kanina kay Ibete. Matandaan nyo yung nung araw. Ang mga sales girls sa mga department na to, lahat ng mga sales girls nung araw, nakikita ninyo, nung araw nung wala pa si Digong, nakatindig yung mga sales girls, naka-uniform, lalo na doon sa SM, naka-uniform, naka-high heels, nakatindig sila, pero nakikita nyo ba pag nakatindig medyo hindi diretsyo. Bakit? Unang-una naka-high heels, pangalawa, nakatindig. So anong sabi ni Digong sa akin? Pero tignan mo yung mga natin, mga sales girls natin.
gawan mo ng paraan para mapaganda ang kanilang kalagayan. So, ginalaw ko yung mga department stores. Doon ko nakita na kaya pala sila na hindi nakakatindig ng diretsyo. Eh, naka-high heels. At maliban doon, nakatindig. So what did I do? I issued an order na bawal ang high heels. Lahat ng mga church girls, sa lahat ng mga department stores, sa lahat ng department stores sa buong Pilipinas. Tinanggal bigla. Ang unang sumunod, yung ano ba yung department store dito sa may Quezon Avenue. Fisherman? Ha? Fisherman? Fisherman. Fisher Mall. Fisher Mall. Yun ang unang sumunod. Binilhan nila ng mga sapatos ng mga church girls, wala nang heels, yung ba na lang, half inch lang. Ayan, half inch. At saka, merong utos na every 2 hours, lahat ng mga church girls dapat meron silang tinatawag na sitting break. Kailangan umupo. Ayun. Kaya ngayon, pag pumupunta ko sa SM, sa mga departamento, nakikita nila, sir, wala nang heels. Ayan, ginagano. Yun ang ano ni Digong. Wala nang heels. At hindi lang na ginawa yan sa mga sex girls. Alam niyo yung call centers, may mga call Mga BPO. Mga BPO. O yung mga call centers. agent. Call center Call agents. center agent. Mga yan, nakaupo. Di ba? Kasi ano na, nag-ano sila ng ano. Ngayon, sabi ni Digong, yung mga yan palagi nakaupo, kawawa naman. Bigyan mo rin sila ng standing break. Yan. Kaya every 2 hours, they are allowed 10 minutes to stand. Para na naman makarelax. Hindi yun nakaupo ka, magsapon. Yun. Tignan nyo kamahal ng ating Pangulo mga workers. Ganun kaliit na bagay na napapansin niya. Kaya ako inspirado magtrabaho nun. Kaya talaga, si boss, mahal na mahal yung mga workers, mahal na mahal yung mga businessman, at mahal na mahal niya ang mga OFW. Ang ganda kasi, Secretary, even us, hindi namin alam. And that's the reason why, nagtataka ako, sabi ko nga sa sales lady sa SM, buti na lang, ganyan na. Dati kasi, ang kanilang Shoes. reklamo, Oh. nagkakaroon sila ng mga varicose veins, Siyempre. tapos power sila. Ano po, sabi ko, ate, upo ka naman, tinakot niya ako. Hindi, bawal po. Kaya nagulat ako, yung mga, alam mo, it's a simple thing, pero malaking bagay yun na nakita natin at nalaman natin ngayon na pati pa na yun. Napapansin nila, pinakikialaman nila, and that's practical. Mga maliit na bagay sa hindi nagtatrabaho doon, pero sa mga nagtatrabaho, napaka-laking bagay nun.